Ano naman, tahimik mo naman. At talk show with Lars, kami dalawa lang. Uy, wait, nag-aaway yata sila. Cut mo muna nga. Hindi yan bastos. Funny nga eh. Funny yun. Paano sa bastos? Nakakainit talaga ng ulo rin. Pag ganyan, ano ba kadalasang content natin? Ano ka ba? Ang layo ng binyahin natin, Bulacan pa, be. Ande siguro, I think, ano muna. Cut mo muna. Hello, my waters! New day, new episode with Lars. This is a new chapter and I'm opening it with so much love, joy, and excitement. Everyone, welcome to With Lars. Masaya ang aking puso at labis ang aking pasasalamat sa pagkakataong maibahagi ang panibagong yugto ng aking journey kasama kayong lahat na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa akin. Oo, bago to para sa akin. Ito ang isang bahagi pa ng aking pagkatao na ngayon ko lang buong tapang na ipapakita sa inyong lahat. Because I do believe that the only constant in life and in this world is change. Patuloy na pagbabago, pagsasanay, paghahasa at ultimately, ang pagtatagumpay sa buhay. Alam nating walang madali, walang instant, at mas lalong walang susuko sa hamon ng buhay. You're asking bakit with Lars ang title. This is the show where you'll see a better version of me, more authentic, the real me beyond pageantry. And in this new chapter, I want us to get to know each other even more deeper, more personal, and more genuine. So stay with me, don't go anywhere, just right here with me, together with Lars. Ayan, so for today's episode, grabe, I'm so excited dahil napapanood ko lang ang mga contents nila sa Facebook. Ayan, so this time, funny ang couple guest natin. Paano kaya nila napagtagumpayan ang kanilang matibay na relasyon? Kilalanin natin ang content creator couple. Basketball ang naging dahilan kung bakit sila nagkakilala. Parehong funny, both business-minded, maraming pinagdaanan ng kanilang relasyon, pero si God ang naging center kung bakit may masayang pamilya, may 8 years old kid na si 30, and they are happily married for 8 years. Hindi lang mga queens, pageant stars, ang i-guest natin per episode. Dahil this time, mga content creators naman ang makakasama natin. Marami tayong gustong makilala pa, lalo na dito sa mundo ng social media. Honestly, kahit ako na-excite, kaya naman tara na at makipagkulitan kasama sila Hans at Camille Thiel. Hi! Grabe. So welcome Hans and Cams to my first segment na tatawagin nating Daldalan with Lars. So, Hans and Cams, let's do the daldalan na. Okay. Ready ka na ba, mahal? So, welcome Hans and Cams to my first segment na tatawagin nating Daldalan with Lars. So, dito sa Daldalan, hindi lang yung pagiging dal ko yung pag-uusapan natin. So, excited kami na makilala pa kayo as a couple and as an individual. And I know first time you together to do interviews like this. So, most likely napapanood lang kayo ng mga tao sa mga reels at sa mga vlogs ninyo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga kasi puro funny, happy contents lang, 'di ba? So, syempre behind that, merong mga challenges. So, yun yung Pag-aaway. So, pag-uusapan natin lahat yan dito. So, let's start sa kung paano kayo nagkakilala. Kwentuhan nyo naman kami. Common friend. Bali, mahilig kasi ako sa basketball before nung nasa college ako. Tapos pinakilala ng common friend ko sa akin. Tapos ganun, doon na siya nag-start na mag-message sa akin. Tapos kung nasaan ako, pinupuntahan niya ako. Diba? Iba rin kasi yung ganda mo. Pag sa may POV ha, para siyang binibining Pilipinas candidate. Ganun. Totoo ba? Ang tangkad, paya, tas ang ganda, gorgeous talaga, malala. Ganun. So kaya siya nabighani. Oo rin, no? Swerte niya. Iba ang alindog mo rin talaga, no? Maingay, ma. So, ikaw naman, Hans, anong story nung first meet nyo, ganun? Wala, nakita ko lang siya umakyat sa hagdan eh. Huh? Love at first sight kagad. Ay! Bigla nag-slow mo lahat? Ganun ba yun?
Ay, ganun pala. Pag lumingon to, akin na to. Ay, so gusto ko lumingon yung ka ba? gano'n. Lumingon ako mga 3 beses. Pero nung nakita mo siya, parang naano ka agad? Tahimik kasi siya nung nagkakilala kami. So parang sabi ko, mukha tong mabait, mukha hindi akong babastusin. Ganon yung datingan niya. So parang lagi niya lang ako pinupuntahan kung nasan ako. So parang naano ako sa kanya na parang, ay, mabait to. Pero nung mag-asawa na kayo, binabastos ka na ba niya? Gusto ko yung gano'n. Diba? Iba. So ngayon, syempre, like, parang kayo, nilulook forward kasi kayo ng mga couples na, sa social media. Kasi ang saya-saya ng pamilya nyo, GV lang, good vibes lang palagi. Pero meron bang mga time na nag-aaway rin kayo or may mga major challenges na ba kayong pinagdaanan as mag-asawa? Oh, meron. Sa business kasi, nag-branch out kasi kami before sa butika namin. Tapos hindi siya nag-materialize. So, kailangan namin isara siya. So, nagkaroon kami ng problema financially. So, doon kami nagkaroon ng konting pagsubok ni Hans. Nagkaroon ako ng anxiety and depression. So, all throughout nung therapy ko, hindi niya ako iniwan. So talagang yung bait nandoon pa rin talaga. Or wala na lang siyang choice. Ganon. Grabe naman yung sa walang choice. Ikaw naman, ano masasabi? Wala ka lang daw choice. Hindi naman. Parang yun nga yung naging challenge namin na yun naging paraan namin para maging close kami. Mas tumibay. Nag-start kami mag-vlog. So parang yun yung naging bonding namin eh. Kasi para maka-escape minsan ba sa puro pera, Puro pera. Yun parang escape namin. Tapos yun parang na-enjoy na namin. Yun parang naging... Titulinan. Kasi ako, pag napapanood ko yung mga content ko, hindi talaga ako pwedeng hindi hahagalpak, lalo na sa mga kabaliwan nito ni Hans, no? Siya talaga yung Oo, ang witty-witty kasi ng mga naiisip Tapos meron na pa siyang content. notebook, talagang nagsusulat siya ng mga Para script. hindi kayo mabakante, di ba? So, anong mga inspirasyon mo dun sa mga ganun mo? Ako? Hindi naman. Parang mga pinagdaanan namin. Kasi as a basketball player, parang before practice, after practice, yun talaga yung biroan namin eh. So, parang kalye ba ng mga biroan eh. Ayun, ganun. Hindi ko kasi siya, medyo tawag niya sa akin corny kasi hindi ko alam yung mga kalye na jokes. jokes. Siya, talagang laman siya ng kalye. So lahat nung, minsan sabi ko, mahal, hindi ko magets. Teka, sige lang mahal, ito lang sasabihin mo. Hanggang sa unti-unti ko na siyang magigets. Oy, ganon. So, kahit ba walang camera or kahit walang mga vlogs or mga reels, minsan niloloko-loko mo rin talaga siya lagi. Umpisa nga, minsan na, siya, na pipikon siya sa akin Napipikon kasi ako hindi siya kasi sanay. yung mga salita niya kakaiba. Parang, hindi ako ganito. Mas Pinoy pa siya sa'yo, no? Sa amin, nung dinala ko siya sa Bulacan, mas kilala siya. Kasi hindi ako nalabas ng bahay. So, parang doon lang ako sa compound namin. Siya, talagang basketball kahit saan. Sumasama siya. Oh, I see. So, balita ako, mag-anniversary na kayo next June month. 21. Ay, perfect. So, ilang years na kayo? 9 years. 9 years na na kami. kayo. Ano namang nyo? Like, parang pinakamasayang moment nyo as mag-asawa? Pinakamasaya. Araw-araw na yun, masaya. Oh, Pagising namin sa umaga, yung mukha niya yung makikita ko. ang saya. Hindi, basta nung dumating na yung anak namin, yun parang naging kami. Mas naging close kami. So, kasi meron kayong sobrang trending na video. Kwentuhan nyo naman kami tungkol dun sa mga videos nyo na mga trending lagi. Ganyan. Yung pinaka-trending namin yata, yung parang magpapaalam siya. Di ba yun yung mahal? Hindi, Magpapaalam yung ka? mga trending natin, pag sa pharmacy tayo, yung mga, Sa butika, oo. ako yung customer, siya yung, tapos minsan, siya naman yung customer, ako naman yung may-ari, tapos pinapalabas ko siya, ayaw niya lumabas, pero... tas bibili ako. So, more on sa butika yung halos nagte-trending sa amin. Kasi yung mga real life na bumibili, ganyan. So, ginagaya namin yung mga situational na mga video namin. Ayan, so kasi 'di ba sa sa social media, like yung mga tao, lalo na yung mga mag-asawa, syempre parang pinapattern nila yung buhay nila sa mga nakikita nilang relationship sa social media, which is hindi naman talaga din perfect, 'di ba? So kayo, anong message nyo dun sa mga tao na gano'n? Na parang tinitingnan yun sa amin. Oo, ganyan. Hindi, wala naman talagang perfect. Walang perfect na sitwasyon sa buhay, sa relasyon eh. Parang the more na hinahabol mo yung... Pagiging perfect. Dapat lang, yung parang kung ano kayo. Kung sinasabi nga sa kanya, ba't ganun kami tinanggap ng tao na ang bilis? Kasi kung ano kami sa personal,
yun lang yung ina-act Yung namin. nakikita sa amin. Ilang years na ba kayo nag-vlog? Wala pa kaming 1 year. Talaga? Wala pa kaming 1 year. Pero grabe yung viewers nila and yung support ng tao. Talagang nakuha nyo na yung niche nung ano nyo nung market ng mga Kaya viewers nakakatuwa. ninyo. Kasi wala pang 1 year, tapos biglang nagte-trending na yung mga videos namin. Siguro hindi nila maano yung kagwapuhan ng asawa ko. Ano? Grabe rin naman talaga, no? May dating lang. So kung hindi ka basketball player, Hans, feeling mo anong career mo? Artista? Piloto. What? Piloto. Gusto ko. Maraming, Chicks. Maraming chicks. Maraming chicks. Ikaw oh. naman, sis, kung ano bang ginagawa mo before kayo magkakilala? Nag-Dubai kasi ako so nag-work ako as a personal trainer for 10 years sa Dubai. So pagbalik ko dito, ayun, nagpakasal na kami. Pero before nung after college, nagsasali-sali ako ng pageant, tapos extra-extra, yun, pang gimmick, ganyan. So para makaikot, ganun. Ayan, so since kayo nga, nakikita namin as perfect couple, happy family, lalo na yung anak niyo si Thirdy, laging minsan kasama sa content, ganyan. So kayo, ano yung pinagpapasalamat niyo sa buhay ng bawat isa? Ganyan. Ikaw muna. Ako muna. Ako, sige, ikaw. Magturuan tayo dito, sige. Ako, nagpapasalamat lang ako kasi, kumbaga, nung makulit talaga ako na alam na nagbabasketball pa ako. Pero nung naging kami na nagpakasal na kami, parang naging ano na ako. Naging Behave matino. na ako. Tapos parang pinakalala niya ako kay God. Yung parang, dati kasi kahit marami kang, basta lahat kaya mong gawin, marami kang pera, pero parang kulang, may hinahanap ka palagi. Tapos parang yung family ko, malayo pa. So parang ngayon, parang nagkaroon ako ng direction nung parang nakafocus na lang ako sa kanila. So parang yun talaga, nagkaroon ako ng direction sa buhay. Kasi ganoon talaga, di ba? Kapag pinili mo na magkaroon ng pamilya at ng asawa, yun na yung priority mo, di ba? Parang secondary na lang yung barkada or yung mga kung ano-anong side moves mo, di ba? Pero yung family talaga and also God should be the center in the relationship. Ikaw naman, sis, anong pinagpapasalamat mo nung nakilala mo siya? Sa akin kasi is yung before, sa kanya kasi talagang kami yung naging niya, yung first priority. Ako naman nung parang hindi kasi ako naging sanay na, ay, may asawa na ako, housewife na lang ako. So parang medyo nalito pa ako nung mga, yung mga unang years ba. So parang hindi ko sila masyadong pinapriority nun. Ang pinapriority ko yung mga immediate family ko. So hanggang sa pinarealize niya sa akin na pag may asawa ka na and then yun sa church nga is, ang sinasabi is i-priority yung family. So siya yung nagturo sa akin na ganun yung maging pananaw ko. Tapos din ako, papasalamat din ako kasi yung bang family namin buo. Kumbaga naka-center si God sa amin. Yun. So, di ba? Ay! Ano ba naman? Ano yun? Grabe. Sorry ha. Ayan, pasensya naman kung nagulat kayo kasi this is our second segment which is the Mirror Mirror. This is your Lars chance, Hans and Cams. Naipaliwanag ang lahat. So, ready na ba kayo? Yes. Kasi dito sa Mirror Mirror segment, malalaman namin ang mas malalim na pananaw ninyong dalawa sa isa't isa na ipa-flash namin sa ating mirror dyan, sa inyong likuran. So, dapat sure ha. So, nag-search ang aking team at lumipad sa inyong kaharian at palasyo sa Bulacan. Kaya naman, it's time to roll VTR. So, Hans and Cams, if this is your Lars chance, what will you say sa lalabas dito sa ating Mirror Mirror on the Wall? Ay, paborito ko yan. Same. Jolly hotdog ba yan? O hotdog in a bun? Minsan mga Hungarian hotdog, mga Hungarian sausage. Di ba, mahal? Tahimik lang siya. Hungarian sausage. Ayaw mo yung mga Vienna sausage? Hindi ko gusto yung mga gano'n. Yung mga yung mga maliliit. Oo, Gusto gusto ko mo yung ducks. malalaking hotdog, no? Mukha nga. So, favorite mo? Favorite ko siya, kaya siguro nasa picture So, yan. sa isang araw, ilang beses ka kumakain ng Hungarian ng sausage? Hungarian sausage. Nung bata-bata ako, mga 4-5. Ay. Ngayon, Hanggang ilan na lang ang kaya mo? isa na lang. At sorry
na mahal. Ano masasabi mong favorite niya? Ikaw ba alam mo na favorite niya ang Hungarian sausage? Lately lang. Lately lang. So ano bang anong gusto mong dinidip yan? Pwede na yung ketchup. Ketchup? Ketchup lang. Talo-talo na tayo. Minsan nga wala pang ketchup. Walang ketchup, no? Mas masarap minsan plain. Importante yung hotdog Hotdog. talaga. Okay. Next nga tayo, Diyos ko. Nagkaka-hotdog na dito. Ano kaya ang next photo? Saging. Ano ba yan? Ano yata yan eh, yun yung saging na, sa Bulacan kasi yun yung mga malalaking saging. Anong tawag nga dyan sa atin? Natundan ba yan? Tordan Tordan, yata. Oo, ganun. tordan yata yan. Yun yung malalaki. Mahilig kasi talaga ako sa malalaki. Obvious naman, Nana. Mahilig ka sa malalaki, sa masasarap, ganyan. Masasarap, malalaki, Mahahaba. mabibilog, mahahaba. Okay. Yan, yun yung mga paborito. Tsaka mataas sa potassium ang ang saging. Everyday talaga kailangan kumakain tayo niya para may potassium. Oo, correct. Diba? Anong masasabi Ano mo? masasabi mo? Mahilig ka rin ba sa sa saging? Saging? Hindi ako mahilig eh. Ano? Dati na nagba-basketball. Kumakain ka din ng saging. Mataas sa potassium. Mataas sa potassium, healthy. Healthy living talaga si Maring Cams. Next. Kalium pala. Ano ang kwento ng kalyo? Kasi 'di ba nung bata-bata tayo, sa akin ako muna, medyo madalas pa. Ngayon siguro kaya yun yung finlash nila kasi nagsasarili na lang siya. Ano ba yun? Aray ko. So, kinalyo na? Ano Kinalyo nagsasariling na. Ang sariling pagtatrabaho, ganyan? May kalyo ba? Pati Pwede ba namin nakita mo, makita? ayan, maraming kalyo. Ayan, yung kalyo niya. Pero gaano ba ka-hardworking yung isang Hans at isang Cams? Ay, sobra, umaga't hanggang gabi. Sobrang hardworking, lalo siya. Pagka sa trabaho, gigising siya na maaga sa butike. Kami talaga ni 30 yung medyo late. Tapos yung butika kasi namin is, start siya 6, tapos hanggang 9 ng gabi. Nung wala pa kaming staff noon, talagang siya. Siya talaga yung tumatao. Kaming dalawa, tapos sa salinsinan kami. So, si 30, wala pa bang planong sundan si 30? Parang wala pa eh. Parang wala pa. Wala Tsaka pa. 40 na. Hindi ko alam kung safe pa ba ako. Oh, I see. Tumatanda na. Next, next photo. Grabe yung mga photos natin. Kalyo. Ay! Gusto ko yung picture na yan. Naalala mo yan, mahal? Hindi ko. Naalala mo? Kasi yun yung picture namin nung after namin nung nabuo si 30. Ay, talaga? Yan yun, sa Batangas. Be, ayan no, wala ka pa niyan. Yan ang araw na ginawa ka. Yan yung araw na yun. Tapos, Sabi niya, ano po? So, bago tayo ginawa ni God, ginawa ka rin ng mama at papa mo. So, ayan yes, yun. ito yun. Ito yung picture na yun. Mahilig kasi kami mag-selfie. Ganon. Ilang years na kayo niyan? Ano pa lang, magwa 1 year pa lang. As in, nagde-date pa lang kami nung bago kami ikasal. Ganon. May yan eh, May. Kinasal kami June. Oh, I see. Ano naman, tahimik mo naman. Parang wala siyang masabi Napipiko sa na mga yata siya sa akin. sa mga pinapalabasaan. Uy, magsalita ka, mahal. Ano pa? Ano show na miss nga niyo eh. sa mga kabataan niyo? Like, dyan, no, super young. Parang super young, gano'n. Ikaw, ano nami-miss mo? As boyfriend, girlfriend, nung wala pang anak. Uy, ganun. magsalita ka. Yung ano? Talk show to, B. Yung ano? Ano? Malaya pa. Ano? Nung malaya ka pa? Oo. Ito, ay, magsalita itong tao na ito. Talk show nga, hinatanda ka. Sasalita ka, B. Ito ano? Salita. At talk show with Lars, kami dalawa lang. Kasama ka, B. Ano, statwa? Sige na. Uy, wait. Nag-aaway yata sila. Cut mo muna. Uy, salita ka naman. Dali na, ano? Salita ka. Hindi kasi yung mga, mga binigay yung mga, Ano? photos. Puro ba? Hindi yan bastos. Funny nga eh. Funny yun. Yung funny sa bastos. Funny nga. Yung funny, di ba ganyan? Ano ba kadalasang content natin? Kabastusan, di ba? Di ba? Hindi yung mga photos kasi na finlash niya, parang medyo
Uy, sorry, hindi ko alam kasi. Hindi ko alam na na gano'n. Hindi, naman okay po. lang. Ganyan talaga yan. Oo. Introvert na di ko maintindihan. Sorry naman, grabe. Ano kasi may bata. Tapos tinanong ko, uy, sorry sis. Hindi, okay lang. Ito na, huwag kang mag-alala. Ganyan talaga yung asawa. KJ kasi yan. KJ. Kasi yan. Si Erka. Huwag ka na mag-CR. Hindi, sige, it's okay. Sorry. Talk show nga, diba? Hindi ko kasi alam kung ano yan yung photo. Ay, sorry. Hindi ba nagustuhan yung mga photo? Hindi naman, kasi nga may kasama sila mga. Ito naman, naging masyadong sensitive naman masyado. Ay, sorry. Hello, natakot ako. Ano ka ba? Ang layo ng binyahin natin Bulacan pa, be. And siguro, I think, muna. Cut mo muna. Cut muna. Sorry, sister. Hindi, Hindi ko alam okay kasi lang. hindi ko nakita kung ano yung mga ipapaanong Hindi, okay mga lang. Eh, parang kasi sa atin, Away. ano lang, it's all about parang kung may papaliwanag lang. Like for example, yung banana, di ba? Parang, so doon naglalaro. Sorry, baby. Sorry. Hindi, okay lang, anak. Okay lang. Sorry, baby. It's a prank. Hoy! Totoo ba? Sabi ko, nag-iba yung mood ni Hans nung gano'n na yung mga saging-saging. Prank mo kami, ha? Oh, sorry, sister. Uy, grabe. Ano masabi mo na prank ka ng Teal Family? Bakit kayo naman rank? Wala naman kasi, di naman kasama sa script. Natakot ako kaya, baka mamaya gano'n na ako bigla. Ang laki kasi Kaya nga, tapos sabi niya, gano'n na lang siya. Uy, grabe yan ah. Di ba sabi ko sa'yo, magiging boring tong episode? Ano ba naman? Diyos ko. Natakot ka? Oo, natakot ako sa kanya. Kasi sabi ko, ito Wisit may... to, ako pa yung kinasuroy. Alam mo, hindi ako makasagot kasi siya yun. Naiba din yung mukha niya. eh. Naiba din yung mukha niya. Ay, hindi. Kasi ako yung gumawa ng script, pero siya yung gumawa ng mga pictures. So ako, parang gulat na alam ko, kaya nagpapaliwanag ako sa... Tapos sabi ko, ano ba itong mga photo ng parang wala Sorry. namang Kaya sabi ko, baka naiinis sila, ganon. Ay, nako. Sorry. Prank lang. Alam ko, prank yun. Pero naramdaman. Nararamdaman ako. Wala ka na wisit kayo. Narinig mo yung sinabi ni 30, it's a prank, sabi niya. Yeah. Tapos nung niyakap, Nabakap siya. hindi kasi sabi ko, di ba tinanong ko, kung ito kang araw ginawa? Sabi ko ganon. Sa lumapit, Diyos ko, sabi ko, Nakarolat ng kama. Baka bigla nag-cut. Nakarolat yan. grabe, sorry ah. Palamig muna, sorry. So, parang ako yung... Natakot din siya. Takot ako sa kanya, kasi nga bang... Ito kasi nga, kumakwestiyon niya ako dahil. Sorry ha. Okay, mag-cut tayo. Cut na. All cut. Ayan. Ayan. Ay, wedding day. Wedding ring. Kasal or sakal? Mais ka. Ano eh. Ano? Ang disgrasya. Meron kasi siyang video, may vlog kami na parang na-disgrasya daw yung pumasok yung daliri. No? Ano yung sing-sing sa daliri ko? Yan yung kasal namin. Dito lang kami, request lang kami kay Nasal, civil lang. Bago ako bumalik sa Dubai. So after nung marriage niyo, nag-Dubai ka pa ulit? Nag-Dubai pa ako. Tapos after niya mag-basketball, siya naman yung pumunta sa Dubai. Tapos nag-stay siya for 8 months sa Dubai. Tapos Nag-for good na kayo. Nag-for good na kami dito sa Pilipinas. So anong pinakamagandang ma-advise niyo sa mga planong magpakasal or maging mag-asawa na? Ikaw, mahal. Ikaw yung... Yung seryoso ba yung hindi? Ha? Yung seryoso ba? Yung bilang Hans. Bilang Bilang Hans Hans. daw. Siyempre, challenging yung pagiging asawa. Marami kayong pagdadaanan. So, hindi ko alam kung hindi siya kasi parang hindi mo siya ma-advise eh. Yung iba-iba kasi pinagdadaanan ng tao. Pero sa akin,
kumbaga maging ano ka lang, loyal ka lang sa ano mo, Partner. ups and down, o malagpasan yun man. Sa akin naman, siguro dun sa yung years na magkasama kayo ng relasyon nyo, parang ituring mo yung asawa mo as best friend, tapos asawa, tapos yung, alam mo yung darating yung panahon na yung pag matanda na kayo, alam mong wala nang mangyayari, pero yung companionship na lang. Kasi pagka naging ganun yung pananaw mo sa partner mo, kayong dalawa, yung pagsasama nyo, magiging smooth lang siya. Hindi yung parang mag-asawa lang. Pero pagka yung ginawa mo siyang kaibigan mo siya, ginawa mo siyang best friend mo siya, yung bang hindi ka na mabubore, parang nasa kanya na kasi lahat eh. Parang ganun yung sa relasyon namin ngayon. Daniel pa din yan. Nasa iyo na ang lahat. Parang kinilig siya doon. Oo, diba? Naramdaman mo, sis. Napapakilig mo pa rin talaga siya. No? Kala ko ihi na lang. Ayan, so nandito na tayo sa third and last segment ng ating With Lars, which is the Wish Ko Lars. Hiling mo, hiling nating lahat. So sana huwag kayo mabigla, Hans and Cams, kasi dito sa Wish Ko Lars, hindi tayo ang bida, hindi tayo ang lead role, kundi tayo ang Lars man standing to grant someone's wish. So ready na ba kayo? Merong magwi-wish sa inyo. Sige nga. Roll VTR, please. Sana kay Miss Camille and Sir Hans ay mabigyan po ng ang mga bata ng biscuit, rice, electric fan, and stove ang mga bata sa Sanctuary of Mercy Foundation. Sana po, pagbigyan po kami sa request namin. Salamat po. Parang kilala ko yun Ayan, so kaya nyo bang i-grant ang wish ng mga bata sa Sanctuary of Mercy Foundation, Hans and Cams? Yes po. Ikaw mahal. Ano naman? Ayan, grabe, no? So, this is the first, tawag dito, episode na meron nag-wish ng material things. Oo. So, kayo ba talaga, do you do charity ba as mag-asawa? Before po, parang 3 years ago, nagtutulong kami talaga. Parang yung more on humanitarian charity yung ginagawa namin sa YouTube before. Pero kasi nag-stop kami. Tapos nag-start kami mga funny video. So parang ito yung nababalik tanaw yung ginagawa namin dati. Nagpa-flashback ba? So, parang kasi when you give, no, talagang pag may binibigay ka sa tao or kahit hindi man yan monetary or material things, bumabalik siya. Na-feel mo yun? Pag, Tsaka Masaya. iba yung pakiramdam. Parang ang saya, parang ang gaan ng puso mo kapag nakapagbibigay ka sa tao. Correct. So, alam nyo, swerte ko kasi nag-guest natin dito yung kagaya nila Camille at Hans na mabubuti ang puso. Kaya sa mga kids dyan sa Sanctuary of Mercy Foundations, abangan nyo ang pagpunta nila sa inyo. So, maraming salamat, Hans and Cams, dahil you. sa generosity nyo, sa time. Grabe, ang layo from San Ildefonso, parehas mga Bulakenya, di ba? Bulakenya. Grabe, ganda ni Ay! Maring Cams sa personal malala, as in, payat beauty queen. So, I'm happy. And for Thank you sure, din mas po. marami pa kayong mapapasaya sa mga contents nyo together. God bless you both. And, natapos na naman tayo sa isang malalang daldalan with Hans and Cams. Nakita natin ang mga larawan na sumasalamin sa kanilang kwento as couple. At meron na naman tayong wish na tupad. Ayan ay mapupunta sa Mercy Sanctuary of Mercy Foundation. Of course, courtesy of Hans and Cams. Ayan. So, maraming Salamat din salamat. po. Thank you so much. So, kayo ba, meron ba kayong gustong i-invite or i-promote na mga projects nyo, yung butika nyo, business and all? Ano lang po, yung sa butika namin, pangalan namin ng butika po is Butika Milk Pharmaceutical Products Trading, and yun sa Lotto po. And yun sa vlog po sana namin, sana panoorin nyo pa rin po kami at sama-sama po tayong tumawa sa aming mga kakengko yan. Hans Tele po yung page niya, and then sa akin po is Camille Durante Ele. Yun lang. So, thank you so much, Hans and Cams. Grabe, God bless you. Kayong Salamat dalawa, din po. God bless sa inyong mga ginagawa sa life. And of course, yung marriage life nyo. And thirdly, God bless you, baby. So, for today's episode, we just realized that you don't need to be perfect together
you just need to be happy together because being happy together is about more than just a good days. So, it's the quiet comfort of having someone who makes the world feel complete. Tama ba, Hans and Cavs? Diba? So, yon ang mga realizations natin today. Grabe, happy couple, happy marriage, nasa inyo ng lahat. Sana lagi lang kayong masaya Yes. as couples. And of course, me personally, lagi ako nanonood ng mga reels and vlogs Ay, nila. And thank you talagang po. someone na magla-lighten up your day kapag napanood nyo yung mga kalokohan nila on Facebook. Kaya, so sana mapanood rin namin kayo sa YouTube. Kaya nga po soon. So for sure, support namin yung butikan ninyo. And of course, yung mga reels and vlogs Yes, ninyo salamat together. po. Alam mo, parang ang ganda nung chair, mahalo. Okay lang? The orange chair? Yes, the orange chair. Okay lang? Gusto mo po? Okay lang? Oh? Pwede. Kasi alam nyo ba, alam mo, Hans and Cams, the orange chair symbolizes optimism. So kung medyo down ka sa buhay, ma-absorb mo ang pagiging positive, ayan, happiness, youthful connection. Kaya, bagets na bagets. Kung gusto mo po, feel sige. free, sis. Sige. Ayan. Go. Ang ganda. Mahalo din mo. Ayan. Di ba? Perfect. Kandong. Ayan, kayong dalawa, absorbin nyo ang good vibes, absorbin nyo ang enthusiasm and youthful connection. Okay lang, kandong ako? Ayan na! Ay, yung Hungarian! Wait. Yung Hungarian! Nadaganan ko, Nadaganan. Nadaganan ko, sis. Okay lang. Na-absorb na ang good vibes and optimism. Parang Ayan. feeling ko energetic na Energetic ka ako. mamaya, sister. So yon, maraming salamat, Hans and Cams. And of course, here in Widlars, we are very much grateful to our sponsors, people who supports us, Star Image Studios for the set and everything, Star Image Artist Management, Mark Philippines for all my LED wall TV. Tingnan nyo naman, ang ganda, ang laki. Capadosa Beauty Products, Miss Eco Capadosa, iFern Global Prosperity, Kim's Diary, by Madam Kim for our supplements, Dollar Store PH for my outfit today, House Signs, for Studio Collaterals, and of course, thank you so much. Flower by Style Concept by RJ Salas, Abigail Galvez, Hair and Makeup Artistry, Makeup by Patrick Azul, and Hair by Queening Ning, and of course, Sir Vince, Sir David, Miss Amanda, Sir Turdy, Sir Josh. Thank you so much, and thank you, Lord Jesus, for this wonderful life with Lars. House Signs for Studio Collaterals, and then of course, Flowers by Style and Concept by RJ Salas. Sis, this is for you. Ay, thank you. Ayan, thank you so much, RJ Salas of Flower Style Concept. Again, makita-kita tayo on the next episode, only here with Lars. Bye! Thank you. God bless you, sis. Love you. Thank Salamat, you. sis. Hi, thank you so much. Salamat. 30. Thank you. Ikaw po ka dito. Baby, come here. Yan ang aking baby. Ay, say hi, Tita Larson. Hoy, alam nyo, wag nyo nang ulitin yung mga ganun. Kasi kala ko, kanina pinrank nila ako, sis. Natakot ako kay Hans kasi yung malaki siya, di ba? Tapos yung mood niya, kaganon na siya. Saka ganun lang siya. Si mata niya gumagano lang sa akin. Baka bigla akong suntukin. Kasi yung mga pinakita ng photos, mga something, yung mga hindi oo, ganon. So parang sabi ko, baka pili ko nabastusan siya sa akin. Eh ako naman, di ko naman alam kung ano yung mga nilalabas na photos. Huwag nyo na ulitin yun, ha? Takot na. Oo. Sabi ko talaga, nagwala mo yung mata ko, nagmamakaawa doon sa asawa na harangan mo pag sinuntok. Nung paluwas kami, sineset up na namin yung pagpa-prank. So parang kinakabahan ako kasi hindi ko alam baka mamaya hindi makipag-cooperate yung asawa ko pero mas magaling pala siya mag-prank. So ngayon tuwa-tuwa ako kasi na-prank namin. Kinabahan kasi sila. Lalo si Lars at saka si Miss Amanda. Pero successful kaya masaya-masaya ako. Si Hans kasi sanay na siya sa ganito, yung may mga ini-interview siya. Ako kasi first time ko na magkasama kami talaga. So, Ang galing ka pa nga sa akin eh. alam mo yan, parang feeling ko artista na ako, B. Pero okay siya. Wow. Ang ganda nung... Muntik ganda mo nga ng ba ubusin studio. yung ano eh. Ulin. Mukhang puntik mo pang agayin yung line ni Miss Lars. Gusto ko na bigilan eh. Akala ko babasahin mo na yung ano eh. Kurot na kita eh. Kaya pala sabi ko, may gumagano sa gilid-gilid
likod ko. Nagsasalita pa ako. Yung pala, ayaw niya kasi yung medyo nagiging sobrang masayahin ako. Kanina sobrang saya ko kasi syempre, sarap kaya kasama ko yung asawa ko sa interview. Yung pala, na na pala siya. Gusto niya na akong patahimikin. Kaya kinukurot-kurot mo pala ako sa gilid. Ngayon lang din ako yung parang Baby, upo ka na maayos. usually kasi yung mga interview ko about basketball. So yun nga, share naman ng contents, buhay. So other side naman ng ko yun, ng sistema ko. bagong experience din.